nang hirig magmumunad ka. Yan, kasi ito pag meron ng ribbon. Yes. Oh, okay. So, aside from this, ano pa ang pwedeng gawin? Aside from mga cards? Merong made of botones. Ayan, ito yung nasa botones. Yes. Okay. And then, yung nasa kaliwa naman, CDs. so yung mga CDs na medyo pasira na, ayaw na mag-play, gas-gas na, pwede yung gamitin, di ba? Yeah. Yung mga recycle, reuse. At ito. Oh. Wow. Plastic cups. Cute. O, mag-party tayo, tapos yung mga natira, pwede natin gamitin, gawin natin yung Okay, May, para naman sa mga interesadong gumawa ng maramihan nito para inegosyo ngayong Pasko, magkano ba dapat ang puhunan natin? Nasa 20 or 50 pesos lang. Kasi yung cards, makukuha mo na for free kasi recyclable lang naman. Oh, that's true. Tapos, babayaran mo lang yung glue stick for 20 pesos and yung ribbons, 7 pesos per yard. Alright. Napagaling talaga ni Ate Pia, Ate Pia! Ito, actually, ito, ibibenta ko na to online after, diba? Made by Pwede. Ayan, wow. Oh, ganito. Ang ganito, mga bata, gawin nyo yan, ha? Ganito po kagaganda ang mga maaari yung gawin sa inyong mga tahanan. Uy, Mare, meron ako alam na isang pwedeng gawin aside from hanging din sa bahay. Ano? Yung sa mga kabayo, di ba dinadala sila? Why not? Siyempre, ikaw lang makakaisip nun. Imahinasyon. Ang cute. Okay. Maraming salamat, Ms. May Rodrigo. Mga kapuso, thank you. Okay, mga kapuso, ngayong panahon ng Kapaskuhan, iba't ibang negosyo pwede yung pagkakitaan. Basta pagganahin lang ang inyong creativity. Salamat po. Salamat, Ate Pia. Thank you. Thank you. Diyan po kayo balik agad ang unang hirit. Ate Pia. Balik po tayo dito sa New Zealand Creamery, dito sa lungsod ng Makati ang gumagawa ng mga keso gaya po ng Chevital Queso de Bola. Kanina, pinakita ko namin sa inyo yung proseso kung paano ginagawa yung iba't ibang keso dito nga sa New Zealand Creamery. Ngayon, kung matatanong nyo, paano ba nagiging pula yung Queso de Bola? Ayan, ipapakita na ho namin sa inyo yung proseso. Mula ho dito sa mga nakikita nyo mga molde na may mga lamang mga keso na galing kanina doon sa liquid form, kinikinis ho yan. Ano? Mula dito sa hulmahan. Pagkatapos ho kinisin, ayan, eto na siya. Ididip na ho siya daw sa pinaka-wax. Ididip ni Kuya. Ilang dip yan, Kuya? Mga 3, 4? Ayan, ididip ho yan yung pinaka-wax kung bakit nagiging kulay pula yung Queso de Bola. And then, pag naidip na ho yan, eto na siya. Patutuyuin siya dito ng mga less than 1 minute or kaya 1 minute ho yan para mag-settle yung wax na yan. And then, ibabalot na ho nila. Ayan, yung pinaka-packaging. Nilalagyan na ho nila ng mga pangalan. Ito, Chevital Queso de Bola. At syempre, ready na po yan sa mga supermarket. Mabibili na natin pagka mga holiday season. At ito ho, syempre nakikita ho nyo, iba-iba ho yung size ng kanilang mga keso. Ito ho, ang pinakabago nilang produkto. Affordable ho ito. Kung ika nga kaya-kaya na bumili ng kahit ng kada isa. Dahil ito po ay nagkakahalaga lang ng 120 pesos. Pinakabagong produkto ho nila ngayon. Yung pinakamaliit na Queso de Bola na yan. Kasama natin si Chef para ituro sa atin. Ano ba yung mga pagkain na pwedeng gamitan ng keso, Chef? Hello mga kapuso. Of course, pwede natin gamitin as a salad, yung cheese salad. And of course, I want you to try yung muna yung cheese soup natin. Ano? Cheese soup. Cheese soup? Wow! Actually, yan ang ating cheese chowder. Kesong keso! But for today, gagawa tayo ng ating cheese taco. So instead na yung keso ay nasa topping ng taco, yung mismong taco ang gagamitin natin, ay mismong keso imomold natin as a taco. Okay. So what we have, ito lang, meron tayong keso. Tapos i-melt lang natin. Of course, using a non-stick. Para it would be manageable, mas madali siyang ma-mold. So ano yan? Cheese yan, Chef? Ito yung keso na inalo na, grated, tapos niluto lang natin sa non-stick. Wala nang oil, wala nang butter tayong nilagay. Okay? Okay. Then medyo papalamigin lang natin ito ng konti. Lang, pagkatapos. Habang pinapalamig, of course, Susan, meron tayong ginawang topping. Okay. Ito, ground beef lang, tapos yung salsa, naglagay tayong konting keso, and naglagay tayong konting mangga. Okay, oo. Hintay lang natin ma-mold. Wow, okay. sarap-sarap naman. Sarap-sarap naman yan, Chef. Siyempre, pagka mahilig kayo sa keso, yung mga ganong klase ng mga recipe, talagang ngayon, click na click sa ating mga
cheese lover, di ba? Mga cheese lovers yan. Actually, cheese is very healthy sa katawan. At saka kasi ang keso kasi sagana sa calcium, di ba? So, maganda ho yan sa katawan talaga natin. Kaya hindi mo masisisi yung iba kung bakit kung kumain ng keso, sila bloke-bloke, di ba? Bloke. Pero of course, everything must be in Oh, moderation. yeah. So, ayan na. Yan yung pinakatakot. Ito na yung pinakatakot. Bumumold lang natin. Medyo Lalagyan mo na lang napagbilang ng natin ng keso. Yan. Isa lang natin. And then Ayan, you so can put habang it- ginagawa ho ni Chef yan, malapit na. Ito, this one. Ayan. Daming daming pagkain ginawa ni Chef dito, puro keso. We let it dry lang hanggang sa matumigas. Bali, magiging finished product niyan is parang magiging ganito. Ito, try mo to. Ayan na. Ito na. Yan. Wow, ito na. Cheese ito. Cheese yan, made of cheese. You can put some coleslaw on top if you want. Ay, ang sarap! Try mo ko Chef. Teka, bago ako tuloy, hindi makapagsalita sa sarap na ginawa ni Chef dito sa mga keso. Pagbabalik ko ang unang hirit, Chef, luto pa tayo. Sige. Luluto pa ako madami.